Salamat po sa ating quartet. Trio pala, trio. At sa ating choir. Alam niyo, ating speaker last Sunday, kumakanta pa lang yung quartet, hindi niya na talaga mapigil yung kanyang pag-iyak. Sabi niya sa akin, kayo lang ang nagpaiyak sa akin. Kaya salamat sa Panginoon dahil ginawang gano'n ng Panginoon ang araw na yon for our learning. Kapag inadya ng Diyos ang isang bagay, He has a purpose. Meron siyang dahilan. At yung purpose na yon ang ating inaabangan, tinitignan, at yun yung ating nagiging learning bilang simbahan. Kaya ano man ang nangyari, ang sasabihin natin, to God be the glory. Ngayong pong umaga, atin pong itutuloy ang ating series about kay David. Ang pag-uusapan naman natin ngayon, from behaving to protecting. Hindi lamang promotion ang ibinigay ng Diyos kay David nung marunong siyang mag-behave, yung inilulugar niya ang kanyang sarili sa tamang lugar, nung siya'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lang siya pinopromote ng Diyos habang ginagawa niya ang kalooban ng Diyos. Hindi lang promotion ang naranasan ni David. Naranasan ni David yung tinatawag nating God's protection. God's protection. Tayo muna tayong lahat at atin pong kakatagpuin muna ang Panginoon sa munting panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito dahil binigyan niyo muli kami ng sandali upang kayo ay masamba namin sa espiritu at katotohanan. Salamat Panginoon sa malayang bansa namin na hindi ipinagbabawal ang pag-worship sa inyo. Kaya Panginoon, gusto po namin itong samantalahin na kami ay makatipon-tipon para sa isang layunin na kayo po ay aming masamba. Kayo po ay aming mapasalamatan. Kayo po, Panginoon, ang aming maitanghal. Kayo po, Panginoon, ay aming madakila. At kayo po, Panginoon, ay aming pakinggan ngayong umaga. Ang mensahe ito, Panginoon, ay patuloy na maging aral sa amin. Ikatitibay namin. Ikatututo namin. At kaka-enlighten sa mga isip namin about the principle na nais niyo pong ipid ngayong umaga sa bawat puso at isipan po namin. Wala kami, Panginoong, maililihim sa inyong kasalanan. Lahat ng aming kasalanan, kubliman sa aming katabi, kubliman sa tao, pero sa inyo'y hindi maaaring maging kubli. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming karumal-dumal na pagsuway sa inyong naisin sa amin. Karumal-dumal na isipan, karumal-dumal, Panginoon, na mga salita, karumal-dumal, Panginoon, na laman ng aming puso. Batid niyong lahat ito. Linisin niyo po kami, Panginoon, at maging karapat-dapat kami sa pananambahang ito. Salamat ng marami, Ama. Ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Ako po na po ang lahat. Maraming salamat po. Marami pong halimbawa sa Biblia, yun bang naranasan talaga nila sa buhay nila yung kakaibang proteksyon na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kung atin ngang lilimiin, sasabihin natin na talagang ito ay miracle. Kasi kakaibang proteksyon ang kanilang naranasan mula sa Diyos nung sila ay sumunod sa Diyos. Kung maaalala niyo po, si Daniel, binawal na sa kaharian na wala nang magpipray sa ibang Diyos, liban na lang doon sa hari. Pero alam natin na ang kalooban ng Diyos na ang panalangin ay dapat lamang sa Diyos na may likha ng langit at lupa. Hindi po nagpapigil si Daniel kahit pa nga may decree ang hari na bawal lang mag-pray. Si Daniel ay patuloy na nag-pray, sabi ng Bible, 3 times a day. Ano ang punishment?
dadalhin sa kulungan ng leon para ipakain sa leon. Nahuli si Daniel, binitbit, dinala sa kulungan ng leon, ipinakain sa leon. Pero ang sabi ng Bible, tinikom ng Diyos ang mga bibig ng leon. Kahanga-hanga, nakaka-amaze na protection mula sa Diyos ang naranasan ni Daniel. Another example, Shadrach, Meshach, Abednego. Kapag tumunog lahat ng mga instrumento, sabing ganoon, decree uli ito, lahat kayo ay yuyuko doon sa rebulto. Alam nung tatlo ang prinsipyo ng Diyos na hindi sila yuyukod sa anumang gawa ng kamay o anumang rebulto. Kaya pag tunog lahat ng instrumento, lahat yuko. May natira, tatlo, nakatayo. Sabi nung hari, pasaway itong tatlong to Ano kung ano punishment? Pugon. At pinainit pa ng 7 beses yung pugon. At nung sila'y hinulog sa pugon, sabi noong tatlo lang hinulog natin bakit 4? Kasi sinamahan sila ng Panginoon Iniyahon. Sabi ng Bible, hindi sila nag-amoy usok. Diba Sir Jaime, kapag nasunog yung buhok, mabaho yan talagang maamoy mo yan Pag nasunog yan Pero sabi ng Bible, hindi sila nag-amoy sunog. Ibig sabihin, itong tatlong ito, nakaranas sila ng matinding proteksyon. Kakaibang proteksyon galing sa Diyos. Kaya nga po, alam niyo ba yung talata, your labor is not in vain? Hindi mawawalang kabuluhan ang ginagawa mong pagsunod sa Diyos, pag-obey mo sa Diyos, pagsimba mo tuwing prayer meeting, pagsimba mo pag Sunday, yung mag-tithes offering ka, magso-soul winning ka, kakanta ka sa choir. Sabi ng Panginoon, yung mga pagpapagal niyong yan, hindi yan nawawala ng kabuluhan. Bakit po? Kayang gawin ng Diyos sa iyo ang matinding proteksyon. Yung bang ganito, sunog ang sinaing mo, pero hindi bahay. Are you with me? Yung bang sumalpok yung sinasakyan mong motor, gumulong ng 7 beses, pero pagbangon mo, nigalos wala ka. Tapos nung inam yung motor mo, naging bago pa. Bakit po? Napagpag yung alikabok Hindi mo pala nililinis. Ito pa, si Pablo, missionary journey, di ba? Na shipwreck, etc. Tapos magpapainit na sila kasi nasira yung bangka nila. Siyempre, giniginaw sila. Kumuha si Pablo ng kahoy. At nung sinindihan na, nung ina-arrange na yung kahoy, biglang may lumabas na alupong. Tinuklaw si Pablo. Nasa Bible yun, pag binasa nyo. Tinuklaw si Pablo. Sabi ng mga nakakakita, naku po, mamamatay itong taong ito. Alam nyo, pinagpag lang ni Pablo yung alupong. Hindi po namatay si Pablo. Matinding proteksyon galing sa Diyos. Kung sino man ang may kakayanan magbigay ng matinding proteksyon, ito'y walang iba kundi ang Diyos. Alam niyo yung commercial? Sabi ng commercial, pag binili mo itong sabon na to, 99.9% ng germs patay. Ibig sabihin, meron pang 1.1% na germs na hindi patay. Ang Diyos po, kaya pong magprotekta ng Diyos 100%. Amen? Kaya nga po yung talatang sinasabi natin, yung paglilingkod nyo, hindi nawawala ng kabuluhan yan. Kaya kong suklian yan, anak, ng promotion. Amen? Ako po yung nasarapan doon sa candy ibinigay niyo dinner sa akin galing ng Thailand. Kakaiba yung candy ng Thailand. Kagabi, kumain ako ng isa, hindi lang po siya matamis, kung hindi malinamnam po siya, kakaiba talaga yung lasa. Sabi kong ganoon sa misis ko,
Bukas, iluluto naman natin yung bigay ni Junel na noodles. Kapag masarap yan, pupunta tayo sa Thailand. Balikan lang, bibili lang tayo noodles at saka ng ano. Kaya yung mga libot-libot, naku, diyan kayo magtanong, naku, abisado talaga ng mga yan. Kung saan magaganda at masasarap ang pagkain. Amen? That is promotion. Amen? That is abounding supply. Amen? Kaya po, yung paglilingkod sa Diyos, una, kayang suklian niya ng promotion. Like David. Pangalawa, kayang suklian ng Diyos yung paglilingkod natin, yung tinatawag natin mga kapatid na matinding protection galing sa Diyos. God is good. He's a loving God. Walang nasasayang na sandali o pagkukusa o paglilingkod para sa Kanya. Walang nasasayang. Walang sayang na sandali ng iyong paglilingkod. Sabihin nyo nga po, walang sayang na sandali sa Panginoon. Every time yung choir may iiwan dito, kinausap ako ni Lester kasi meron pong defense si Lester. Defense ba yun, sir? Comprehensive exam sa kanyang masteral. Kaya malapit na pong maging master po yan. Siya ang Sunday school sana ngayon. Kaya lang talagang yung utak niya kung ano-ano ang laman dahil sa kanyang pagre-review. Sabi ko, anak, huwag muna tayong mag-Sunday school. Pahinga ka muna. Pahinga ka muna. Dahil may choir, etc. At makakatulong din tayo sa ating choir. Maaga tayong matatapos. Dahil wala tayong Sunday school ngayon dito, kaya 2 hours ang preaching, maaga talaga tayong matatapos. Amen? Kasi alam nyo, kuminsan yung choir talaga, napapansin ko sila, yung bang nag-aagaw antok sila sa pagod. Lalo na si Brother Jaime, kuminsan galing pa to sa call center, walang tulog, talagang pinaglalabanan lang nila yung antok para makakanta sila sa choir. Yung mga ganon. Kaya sabi ko, dagdag ito na ginhawa sa kanila. Kasi hindi naman tayo yung tipo ng simbahan na kailangan may Sunday school, kailangan ganito. Hindi po. Tayo po ay naglilingkod according kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating simbahan. Hindi para pabigatan ang mga tao kung hindi makapaglingkod sila ng sagana at bukal sa kanilang puso. Kaya yun po, ang kaganapan. Hindi po mawawala ng kabuluhan anumang gagawin nating paglilingkod sa Diyos. Kayang ibigay ng Diyos ang matinding proteksyon. In fact, pinatunayan ito ng Diyos sa 3 halimbawa natin sa mga sumunod sa Diyos. Si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, si Pablo, at marami pang iba na halimbawa mula sa Biblia na aral sa atin ngayon about God's protection. God's protection. Ibigay muna natin yung definition ng word na protecting. The word protecting, to keep secure from danger or against attack. To keep secure, hindi ka talaga magagalaw, secure ka, saan? From danger, sa panganib, or against attack. May nagtanong, Pastor, magkakagera ba? Opo. Kasi prophecy yun. Hindi lang natin alam kung kailan. Alam niyo kung anong dapat natin gawin ngayon? Una, magbasa ka about sa gera. May matututunan ka. Pangalawa, mag-prepare. Spiritually, physically, mag-prepare. Kasi nakalagay na yan sa Bible. Mayroon pong gerang mangyayari. Hindi lang natin alam
Kung kailan. Ito pa, pag po gera, bago mo na gera, kapag po gospel, sharing ito ng buhay mo. Ganun ang Alam nyo ba pag gera, depending ng ating buhay. Kasi pag sinabing gera, patayan yan. Kaya kailangan, alam nating depensahan ang ating sarili. Pero praise God, kaya ng Diyos na protektahan tayo. Gusto ko yung salita na yon. Ewan ko lang kung gusto nyo yon. Yung matinding proteksyon. Gusto nyo po ba yon? Wow! Amen? Total protection! Yun ang ginawa ng Diyos sa tatlong halimbawa natin. At lulundag gayon tayo sa ating konteksto about kay David. Pastor, ano ba kasi ang dahilan? Bakit kailangan protektahan ng Diyos si David? Ano ang dahilan? Samantalang itong David na ito, hindi niya sinukuan si Goliath. Itinumba niya yung kinatatakutan ng mga sundalo ng mga Israelita, kinatatakutan ni King Saul, itinumba lang niya sa pamamagitan lang ng sumpit, hindi sumpit, tirador. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, kahit gaano ka pa kahusay, kahit gaano ka pa kalupit, kung gaano ka pa yung bang lahat ng martial arts, alam mo. Pero kapag wala ang proteksyon ng Diyos, walang magagawa kung anong alam mo. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit kayang pang bumili ng armored car na hindi kayang tablan ng RPG, ng missile, pag wala ang proteksyon ng Diyos, wala tayong magagawa. Pero kahit napakapayak ng iyong pamumuhay, ang iyong bahay, kita ang langit, kita ang lupa, dahil walang flooring Pero kapag nasa iyo ang proteksyon ng Diyos, hindi ka magagalaw. Going back, itong dahilan kung bakit kailangan proteksyonan ng Diyos si David. Balikan natin yung naging turning point ng galit at inggit ni King Saul. 1 Samuel 18 verse number 7. 1 Samuel 18 verse 7. Dito nagsimula ang lahat Kaya nga sabi ko po sa inyo mga kapatid, lalo yung mga kababaihan, please lang po, mag-ingat po sa mga sinasabi. Huwag ka pagka naisip, sasabihin agad. Anuhin muna, evaluate muna, nakakasakit ba ito? Nagko-compare ba ako? Meron bang nadadown? Meron bang nasasaktan? Meron bang na-offend? Kasi ang mga kababaihan talaga, hindi talaga nila mapigil ang mga kanilang mga saloobin. Dito nagsimula ito. Dahil sa mga babaitang ito. 1 Samuel 18, verse 7. And the woman answered one another and as they fled, and said, Saul hath slain his thousands, and David his 10,000. Kinumpare pa, samantalang ang hari si King Saul, sabi ng mga babaitang ito, habang sila ay umaawit, abay nag-compose pa ng ganitong lyrics. Sabi nga noon, si Saul slain his 1,000 and David his 10,000. Parang ganun ano? Kumbira. Alam niyo nang marinig ito ni King Saul? Verse 8. And Saul was very wroth. Galit, nainis. And the saying displeased him. Hindi siya natuwa. And he said, they have ascribed unto David 10,000s. And to me, they have ascribed but thousands. And what can he have more but the kingdom? Abay, sa kinakanta nitong mga babaeng ito, ang kulang na lang sabihin nila si David ang hari. Yun na lang ang kulang Hindi pa diretsahin. Nagpaparinig pa. Alam nyo, isa sa masakit, yung parinig.
Yung bang hindi pa dinidirekta, yung pinaparinggan ka. Mga kapatid, wag niyo pong gagawin sa Facebook yung parinig. Mas lalong malalang kasalanan po yan. Alam niyo kung bakit? Buong mundo ang nakakakita niyan. Hindi compare nung araw, yan lang, ito lang. Verse number 9, and Saul eyed David from that day and forward. Ala na. Hindi na si Jaime inalisan ng mata ni King Saul, si David. Laging ganun. Saan man pumunta si David, hindi ka makakatakas sa aking paningin. Yun po ang sineryo. Doon po nagsimula. Take note, na kay King Saul ang kaharian, nasa kanya ang kapangyarihan, nasa kanya ang command ng mga sundalo, nakakatakot po ito. Okay, doon na tayo sa ating chapter ngayong araw na ito. Tapos na ang 18 nung nakaraang mga linggo, chapter 19 po tayo. Eto na po, kung bakit kailangang ingatan ng Diyos si David. 1 Samuel chapter 19, verse number 1. And Saul speak, kanino po? To Jonathan. Ito po yung panganay na anak ni King Saul, na kaibigan naman ni Jonathan. O ni David rather. And Saul speak to Jonathan, his son, and to all his servants. You see the scenario? Here's King Saul. Kausap niya si Jonathan at lahat ng servant. Anong sabi niya? That they should kill David. Ang utos, shoot to kill. Putukan nyo hanggang mamatay. Ito po ang command na ito o ang order na ito ni King Saul, ito ay order niya sa anak niyang si Jonathan. Di ba? Ganun senaryo. Yung order na ito na patayin si David sa lahat ng servant ni King Saul, sa lahat ng sundalo, sa lahat ng all unit ng armed forces ng IDF. Alam niyo IDF? Israel Defense Forces. Nakatimbre yun, mga kapatid, sa kanilang lahat. Ano ang nakatimbre, mga kapatid? Patayin si David. Pag nakita niyo si David, patayin niyo. Lahat kayo. Ganon ang order ko sa inyo. Ganyan ang command ko sa inyo. Pag nakita niyo, even ikaw, Jonathan, na kaibigan ni David, patayin mo. Birin mo, Sir Jaime, ang hahunting sa'yo para patayin ka, buong kaharian. Do you realize that? Naku po, delikado si David. Isa, laban saan? Sa buong kaharian. Nakikita niyo po ba yung senaryo? Hindi lang po sa 7 Navy SEAL. Kung hindi buong kaharian. Pag nakita si David, papatayin si David. Delikado. Yun nga lang kung minsan ang kaaway mo, nandun lang sa kanto, umiiwas ka sa kanto Pero paano ito? Ang papatay sa'yo? Buong kaharian. Ano kailangan ni David? Matinding proteksyon ng Diyos. Sabihin nyo nga po yun, matinding proteksyon ng Diyos. Alam mo, Sir Jaime, kahit siguro magsuot siya ng mga yung best hanggang dito, lahat, cover niya lang lahat ng sarili niya. Magbaon na siya ng 300 na bato ng pang-slingshot niya. Mauubos Wala talaga. Patay talaga si David dito. Walang ligtas si David dito. Bili mo, humahunting sa'yo buong kaharian.
Salamat na lang talaga, may Diyos po. Nasaan na po tayo? Nasaan ang proteksyon ng Diyos kay David sa pangyayaring ito? Si David, number 1, pinrotektahan ng Diyos. Puro S po yung simula ngayon ng ating outline para hindi po kayong malito. Totoo po ito. Puro S po. Nasaan ang proteksyon ng Diyos kay David? Pinrotektahan ng Diyos si David sa pamamagitan, unang letter S, Saul's son. Sino po yon? Si Jonathan. Amen? Ganun naman ang Diyos gagamit siya ng mga pangyayari, ng mga tao, para yung matindi niyang proteksyon, maramdaman mo ang epekto. Verse number 2, 1 Samuel 19, verse number 2, pero bago natin to basahin, alam niyo po ba yung proteksyon, napakagasta niyan? Mahal ang proteksyon No po? Para maproteksyonan yung kayamanan mo, uupa ka ng mga security guard. Para maproteksyonan yung kayamanan mo, magbabakod ka ng mataas. Para maproteksyonan ka, maglalagay ka ng mga CCTV. Maggasta ang proteksyon. Pero sa Diyos, sabihin ko po sa inyo, kapatid, ang matinding proteksyon ng Diyos, libre lang. Sabihin nyo nga po, libre. Sumunod ka lang sa kalooban niya. Malilibre ka na ron. Amen? Hindi ka gagasta. Amen? Okay, basahin na natin to. 1 Samuel chapter 19, verse number 2. But Jonathan, Saul's son, delighted much in David. Talagang yung pagkakaibigan nila, talagang nagugustuhan talagang malapit talaga yung loob ni Jonathan, yung anak ni King Saul, kay David. But Jonathan, Saul's son, nakikita niyo na po ba yung protection ng Diyos? Yung inihandang protection ng Diyos? Delighted much in David. And Jonathan told David, saying, Saul my father seeketh to kill thee. Now therefore I pray thee, take heed to thyself until the morning, and abide in a secret place, and hide themselves. Nakakamangha na ugali ni Jonathan. Tanongin niyo ko kung bakit. Bakit nakakamangha ugali niya? Ito yan, Sir Jaime. Sa tutuusin, Sir Jaime, pag namatay si David, advantage yun kay Jonathan. Tama po. Kasi siya yung anak na panganay. Siya yung susunod na hari. Kapag napatay si David, advantage sa kanya yun. Pero ang nakakatuwang ugali kay Jonathan, yung kanyang relasyon ay mahalaga. Kaysa saan po? Posisyon. Posisyon. Mas minabuti po ng inyong lingkod ngayong umaga dahil narito po ang ating outline. Pag-usapan natin mga kapatid, yung tinatawag na posisyon. Sabihin nyo nga po, posisyon. Pakilakas po. Ayan. Una, ang posisyon ayon sa konsepto ng mundo, yung konsepto, Sir Jaime, ng mundo, yung position according sa concept ng mundo, nandiyan ang agawan. Tama, no? Pag posisyon, konsepto ng mundo, nandiyan ang agawan. Unahan. Awayan. Inggitan. Selosan. Palakasan. Siraan. At ang matindi, patayan. At ito yung senaryo, mga kapatid. Hindi makapayag si King Saul na maalis siya sa posisyon. Kaya gagawin niya kung sino man ang ahadlang para siya ay maalis, papatayin niya. At ang threat sa kanyang posisyon, walang iba kundi si David.
Bet siya ng tao, gusto siya ng tao, ang pabor ng tao na kay David. Si David ang threat sa kanyang posisyon, kaya ang nais niya kay David, patayin. Patayin. Ngayong umaga po, mga kapatid, para po maging maliwanag sa atin dito sa church bilang mga Kristiyano, maintindihan natin yung posisyon. Nag-discuss ang Panginoon ng posisyon according sa konsepto ng mundo at posisyon ayon sa konsepto ng Panginoon. Dapat tayo bilang church, maging malinaw sa atin dito sa church, ang ating i-adapt, ang ating kukunin, yung pong posisyon according sa konsepto ng Panginoon. Pag ito ang ating kinuha, wala pong inggitan. Amen? Wala pong awayan. Wala pong unahan. Wala pong palakasan. Atin pong tunghayan, ito pong diniskas ng Panginoon sa Matthew chapter 20, verse number 20. Nandyan pa po ba kayo? Mayroon pong nanay na lumapit sa Panginoon at ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, o request ng nanay na ito, posisyon. Atin pong basahin. Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshiping him and desiring a certain thing of him. Here's the mother of Zebedee's son, nanay. At nagwo-worship sa Panginoon at meron itong desire na gusto niyang sabihin sa Panginoon. Verse number 21. And he said unto her, what wilt thou? O ano ba yung nais mo? She said unto him, grant that these my two sons may sit the one on the right hand. Di ba, Sir Jaime, posisyon? Yung gusto ng nanay? Sabi niya, Panginoon, baka pwedeng i-grant niyo yung request ko na yung aking isang anak, paupuin niyo sa kanan. Posisyon po yan eh. And the other on the left in thy kingdom. Sabi niya, baka Panginoon, pwede niyo i-grant po ang request ko para sa aking dalawang poging anak. Sa cute kong dalawang anak na mga alagad ninyo, baka pwedeng sa kaharian ninyo, isa dito, paupuin niyo po sa kanan. Ang tawag doon, kanang kamay. Yung isa po, paupuin niyo po sa kaliwa. Ang tawag doon, kaliwang kamay. Abi, baka kung apat ang anak nito, paupuin pa dito sa paa at saka dito. Yung isa, kanang paa. Yung isa, kaliwang paa. Dalawa lang kasi. Di ba, mga nanay, ganyan tayo? Gigirahin natin ng eskwelahan pag hindi nakuha ang ano po, summa cum laude. Yung makikipagpatayan tayo. Bakit hindi nyo ibinigay sa anak ko yung cleanliness? Araw-araw kong nililiguan yan. Bakit yung isa pa na ang naging cleanliness? Bakit di anak ko? Ganyan ang puso ng mga nanay. Amen? Tama po. Ipaglalaban ang kanilang mga anak. Ganito po ang naging senaryo. Panginoon, baka pwedeng i-grant nyo sa kanan yung isa sa kaliwa. Ano sabi ng Panginoon? Yung utak nitong nanay na ito, konsepto ng mundo na posisyon. Ipiniliwanag ng Panginoon ay ganito. But Jesus answered and said, you know not what you ask. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Dinidiscuss na ng Panginoon dito yung posisyon according sa konsepto ng Panginoon. Okay, ito po. You know not what you ask. Hindi mo alam yung hinihiling mo. Ye are able to drink of the cup that I shall drink of. Kaya nyo bang inumin yung cup
Yung hirap na iinumin ko. Yung bang, alam nyo, ang Panginoon pag nagpapaliwanag, progressive eh. Progressive, mamaya makikita nyo po ito. Kaya nyo bang inumin yun? And to be baptized with the baptism that I am baptized with, they say unto him, we are able. Talagang hindi pa rin talaga naintindihan itong nung nanay, pati mga anak. Panginoon, kaya po namin yun. Sinabi uli ng Panginoon. Verse number 23, and he said unto them, you shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with, but to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. Hindi ako magsasabi niyan. Hindi ako magpapasya niyan. Ang magpapasya niyan kung sino ang uupo sa kanan o saan man uupo, ang magpapasya niyan, yung Ama sa langit. Ang Ama sa langit. Alam nyo, itong mother of Zebedee's son, tsaka yung mga anak, konsepto ng mundo ang nasa utak na posisyon. Alam nyo, pati yung 10, ganun din eh. Ang utak, yung konsepto rin ng posisyon ng mundo. Tignan nyo reaction nung 10. Di ba 12 sila? Yung 2, nire-request. Nung narinig ito ng 10, verse number 24, and when the 10 heard it, na inaagawan sila ng posisyon, inuunahan sila ng posisyon, they were moved with what? Indignation. Sila'y napuot. Sila'y nagalit. Kanino? Against the 2 brethren. Ayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina pa. Yung pong posisyon na konsepto ng mundo, pinag-aawayan po yan. Kinaiinggitan po yan. Unahan po yan. Awayan po yan. At pwedeng humantong saan? Sa patayan. Ito na. Idiniskas na ng Panginoon, niliwanag na ng Panginoon, yung pong position according sa konsepto ng mundo. Verse 25. But Jesus called them unto him and said, you know that the princess of the Gentiles, position na ito, Brother Jaime, no? Position ng Gentiles, mundo ito, no? You know that the princess of the Gentiles exercise what? Dominion. That's the concept ng posisyon ng mundo. Dominion. Kapangyarihan. Tama. Power. Over them. Yung bang Sir Lester, ako makapangyarihan, under lang kita. Yun ang konsepto ng posisyon ng mundo. Under kita. Kaya yun ang gusto ng maraming tao, kaya pinag-aawayan. Gusto nila na sila'y magmukhang Diyos. Gusto nila sila'y makapangyarihan. Gusto nila alipin lang ang tao. Gusto nila sunod-sunuran. Utos sila ng utos, utos, utos. Sila ang masusunod. That's the concept ng posisyon ng ano po, ng mundo. And they that are great exercise authority upon them. Yan ang hinihiling nyo. Ganyan ang nasa utak nyo na posisyon. Pero alam niyo mga kapatid, as a church, sabihin ko po sa inyo, sa church, listen carefully. Ito po ang i-adapt natin. Pag sinabing posisyon, gusto mo ng posisyon, ito po nakalagay sa Bible. Here's the concept of our Lord about position. Matthew 20:26. 27. But it shall not be so among you. But whosoever, sabi ng Panginoon, huwag mangyari sa inyo yung konsepto ng posisyon ng mundo. Huwag mangyari yun sa inyo. Di ba yun ang nakalagay? Huwag mangyari yun sa inyo. But whosoever will be great among you, let him be your minister. Verse 27.
And whosoever will be chief, gusto nyong maging pangunahin kayo. Gusto nyong maging dakila kayo. Gusto nyong maging pangunahin kayo. Let him be your servant. Ang posisyon sa harapan ng Panginoon. Gusto mong magkaroon ng posisyon sa harapan ng Panginoon. Pagkakain dito sa church, mag-urong ka. Kung gusto mo ng posisyon dito sa church, nakita mo yung upuan punong-puno ng alikabok, kumuha ka ng basahan, punasan mo, yun ang posisyon sa harapan ng Diyos. Yung bang pagkatapos ng event, hindi ka mo nauuwi. Magwawalis ka, maghuhugas ka, pupulot ka ng mga kalat, aayusin mo ang dapat ayusin, yun ang posisyon sa harapan ng Diyos. Alam niyo, kapag kaganito, walang mag-iinggitan sa atin, walang mag-aawayan sa atin, walang magseselo sa atin, walang mag-uunahan sa atin, dahil tama ang konsepto natin about position. Kapatid, the more na inaayos mo yung upuan na yan, maaga kang pupunta rito, ayos ka. Napansin nga yan nung mga kapatid ko nung araw doon sa old building natin. Nakakatuwa naman sa simbahan nyo. May mga men na maagang pumupunta doon sa church, tapos inaayos yung mga upuan. Tapos sinisipat pang gano'n kung tuwid, sabi nga na. Tapos pag talagang ayos na ayos. Kung maalala niyo mga kapatid, kapag preacher, kapag Sunday, naalala niyo yung sinabi ko sa inyo yun, pumunta ka maaga, maglinis ka muna, kasi yun ang posisyon. Kapatid, aakit ka mamaya doon, maraming alakabo, kukuha ka ng basahan, pinunasan mo yon, yun ang posisyon. Ikaw ang pangunahin sa paningin ng Diyos. Ikaw ang dakila sa paningin ng Diyos. Alam niyo po, kung meron man magtatanong sa akin, Pastor, anong sikreto mo? Bakit pinagkalooban kayo ng ganito? Alam niyo kung anong sasabihin ko? Wala kila Ate Cora until now. Kung merong kailangang punasan, kukuha ko ng basahan para punasan. Because yun ang posisyon sa harapan ng Diyos. Yung grills ng ating terrace, pag maitim yan, nakita ko, kukuha ko ng basahan, iisa-isahin ko yan. Because yun ang posisyon sa harapan ng Diyos. Kailan pa ay susunod nating event? August, October. Yung bang isang tambak yung hugasin na plato dahil kumain lahat. Inilisan mo ng plastic, isa-isa. Hinugasan mo. Kapatid, yun ang posisyon sa harapan ng Diyos. Alam niyo, pagkatapos ng ating construction na ito, yung mga electric pan po natin, yung loob mismo, sumipsip na po yan ng kung ano-anong alikabok. Hindi na po kaya ng safeguard dyan. Hindi na po kaya. Kailangan niyang buksan at linisin. Isang araw pumunta ka dito, kahit walang nag-uutos sa'yo, binuksan mo lahat ng electric pan, nilinis mo ang loob, pinisikan mo ng yung oil na yon, pampatanggal ng kalawang, 4D ba yun? D4. Ayun na yun. WD-40. Pera mo, pinanggasta mo. Ganon. Tapos nung malinis, kinalingguhan, pinaandar ng mga kapatid natin dito. Aba, nung binuksan, parang aircon. Aba, hindi na tayo bibili ng aircon. Amen? Kapatid, yun ang posisyon sa harapan ng Diyos. Hindi ko po pinagmamalaki yung sarili ko na ako'y ganon. Hindi po. Kasi yun ang nasa Bible Yun ang posisyon sa harapan ng Diyos. Yun ang dakila sa harapan ng Diyos. Yun ang pangunahin sa paningin ng Diyos. Yung ano pa, yung ikay maging minister, ikay maging
servant, ikay maging alipin sa gawain sa kingdom ng Diyos. Yung bang pumunta ka dito, hindi ka naman inutusan, binunot mo lahat ng damo na makikita mong damo. Yun po yung posisyon. Hindi yung konsepto ng mundo na posisyon, na power. Talagang agawan yun, inggitan yun. Ako po ay tatanda at lilipas din. Pastor, sino ang susunod sa'yo sa Berean? Yung nasa posisyon. Sino yon? Yung servant. Amen? Amen? Yung bang ipinagamit mo yung kotse mo, hindi ka pa miyembro pero magpapabaptize na. Amen? Nadali na mga lingkod ng Diyos kung saan that is position. Ano, mag-iinggitan ba tayo dito sa posisyon? Hindi po. Wala pong agawan dito, di po ba? Wala pong inggitan, walang envy, wala po ito. Kaya lang nagkakaganon itong mga taong ito dahil mali ang concept nila, mundo yung concept nila about position. Hindi po ganon sa church. Hindi po ganon ang concept ng position sa loob ng church. When we say church, ang posisyon, servanthood. Amen? Yung kahit hindi ka host ng event, pero parang host ka kung mag-asikaso. Yung wala ka namang natatanggap na love gift, abay, pinagluto mo ang buong simbahan. Are you with me? And that is position. Yung inaanto ka na, puyat ka, pero pupunta ka pa rin ng church. May inaalagaan ka pang may sakit. Kailangan mong umuwi agad, pero you are here to serve God. And that is position. Dumako kasi tayo dito eh. Alam niyo yung puso ni Jonathan, hindi katulad ng puso ng mundo na ang posisyon is ano po? Power. In fact, babasahin natin mga kapatid, yung posisyon na nasa isip ni Jonathan, hindi katulad ng mundo. Ang nasa isip ni Jonathan about position, yung mapabuti ang kaharian. Okay, patungo na tayo dito. Kaya hindi siya naiinggit kay David, hindi threat si David sa kanya, amen? Kasi ang posisyon sa kanya, may naglilingkod, bumubuti ang gawain, walang inggitan, dahil ang posisyon, naglilingkod. Ngayon kapatid, kung hindi ka naglilingkod, wala kang posisyon. Sabi ng Panginoon, bago natin lisanin itong 20, punta muna tayo ng 2028 rather. Even as the Son of God, He is the example. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but what? To minister. Hinugasan niya yung paa ng mga alagad. And to give His life a ransom for many. Kaya sabi ng Panginoon doon sa mother ng dalawang anak ni Zebedee, hindi nyo alam ang hinihingi ninyo. Iba kalakaran sa langit, sa kingdom. Hindi ganon ang kalakaran sa isip nyo. Hindi ganon sa kingdom of God. Hindi ganon ang kalakaran ng posisyon. Ang kalakaran ng posisyon sa kingdom of God, naglilingkod. Sa paningin ni King Saul, hindi niya bibitawan ng posisyon. Sa paningin ni Jonathan, walang problema. Hindi problema sa kanya yung pinag-aagawan ng mundo. Kaya si Jonathan walang envy. Verse number 3,
Ito na po tayo. Mukhang point number 1 lang, matatapos na tayo, no? Okay, saka na lang siguro yung mga iba. Okay, 1 Samuel 19 verse 3. Paano ginamit ng Diyos si Jonathan to protect David? Ito po yon. Verse 3. And I will go out and stand beside my father in the field where thou art, and I will commune with my father of thee, and what I see, that I will tell thee. David, punta ka doon, magtago ka doon. Doon ko aakayin si tatay. At doon kami mag-uusap. Kung ano yung napag-usapan namin, sasabihin ko sa iyo. Napaka-transparent ni Jonathan, ano? Gusto niya nandun lang si David para marinig din ni David. Walang lihim. Marinig niya. At praise God, ano, ginamit ng Panginoon si Jonathan. Kung sino kasi ang mayroong utos, yung hari, pag talaga napakiusapan mo ito, as we continue, pwede niyang bawiin yun eh. Na lahat ng mga sundalo niya, okay, withdraw. Amen? Okay, as we continue, and Jonathan spake good of David unto Saul his father, and said unto him, let not the king sin against his servant, against David, because he hath not sinned against thee. Wala namang tatay, wala namang ginawang masama sa iyo si David. And because his works have been to thee ward, very good. In fact, yung ginawa ni David, nakabuti nga sa iyo tatay. Nung mapatay niya si Goliath, nakabuti sa iyo, wala ka nang kinatatakutan. Nakabuti sa kaharian natin, yung mga sundalo natin, wala nang kinakatakutan. Yung ginawa ni David, nakabuti sa atin. Amen? Kuminsan, dahil sa inggit, yung kabutihan ng tao nawawala. Hindi na natin nababalikan, hindi na natin naaalala. Ganito nangyari kay King Saul because of his envy, his jealousy. Abay, nakaligtaan niya yung ginawang mabuti ni David sa kanya. At ito si Jonathan, ipinapaalala niya ngayon kung gaano naging mabuti ang ginawa ni David. Verse 5. For he did put his life in his hand. Itinaya niya ang kanyang buhay, and he slew the Philistine, and the Lord wrought a great salvation for all Israel. Thou sawest it. Ay, di ba nakita mo naman yan? And didst rejoice. Tay, nung makita mong patay na si Goliath, di ba nagsaya ka? Biglang lumog yung pakiramdam mo, ha! Wala na kaming problema. Yay! Amen? Solve the problem because of David. Di ba nagsaya ka? Wherefore, then, wilt thou sin against innocent blood to slay David without a cause? Bakit ngayon papatayin mo? Tay, bakit mo papatayin si David? Ano dahilan mo? May dahilan ka ba? Hindi mabanggit-banggit nung tatay, anak, kaya ako siya gustong patayin kasi naiinggit ako eh. Sa totoo lang mga kapatid, di rin natin mabanggit yan. Are you with me? May dahilan ba tatay? Ay, hindi niya babanggitin. Napaka-ano ng dahilan eh. Walang dahilan. Huwag paghariin ang inggit sa puso. Dahil hindi mo makikita ang magagandang bagay sa buhay mo. Like King Saul. Si Jonathan walang inggit. Kaya ang na-highlight yung buhay ni David o yung magagandang bagay na nangyari. Verse 6. And Saul hearkened unto the voice of Jonathan. Nakinig po ba? O pag hindi siya nakinig yun ang instrument ng Diyos si Jonathan. Powerful instrument. Amen? And Saul sware, as the Lord liveth, he shall not be slain. Ayan na. Binawi na ba? Ayun, binawi na. Retreat! Sabi ni King Saul,
mga sundalo, buong kaharian, hindi na natin papatayin si David. Amen? Matinding proteksyon ng Diyos. Sino ginamit? Si Jonathan. Sumumpa pa ba si King Saul? Sumumpa. Matibay pag sumusumpa. Matibay. Retreat. Here's what happened. And Jonathan called David, and Jonathan showed him all those things, and Jonathan brought David to Saul. Hindi ka na magtatago. Balik ka. And he was in his presence as in time past. Kung ano yung posisyon ni David, balik posisyon siya sa kaharian. Ganito ang pag-ibig ni Jonathan kay David. Amen? Sabi ng Panginoon, let brotherly love continue. Ano ang definition ng love na dapat nating ipinagpapatuloy sa kapatid natin? I-define ito at kitang-kitang ito sa buhay ni Jonathan, pag-ibig niya kay David bilang kapatid. Para kapatid niya na eh. Here's the definition of love. 1 Corinthians 13:4-5. Charity suffereth long and is kind. Charity what? Naka-highlight? Envieth not. Love pala yung nasa puso ni Jonathan kay David. Kaya pala siya hindi naiinggit. Charity bounded not itself, is not puffed up. Hindi mayabang. That not behave itself unseemingly. Seeketh not her own. It is not easily provoked. Thinketh no evil. Ito naman ang sinabi ni Paul sa Romans 12:9. Let love be without dissimulation. Pag sinabing ganito, hayaan nyo yung inyong pag-ibig na hindi plastic. Amen? Abhor that which is evil. Kamuhian nyo yung masama. Cleave to that which is good. Yakapin nyo kung ano ang mabuti. Ganon ang pag-ibig ni Jonathan kay David. Hindi na inggit. Pag-ibig na hindi plastic. Pag-ibig na totoo. Niyakap kung ano yung mabuti. Itinakwil kung ano ang masama na plano at balak para kay David. At nung maibalik na si David sa posisyon, kung saan siya naroon, here's what happened. Verse number 9, or rather, verse number 8, rather. 1 Samuel 19, verse 8. And there was war again. And David went out and fought with the Philistine and slew them with a great what? Slaughter. And they fled from him. Ano lesson dito? Why the Lord protects David? Na hindi siya kagad mapatay. Sir Jaime, dahil ito pa plano ng Diyos. Amen? Magtagumpay pa muli. May gagawin pa siya. May plano pa ang Diyos. Kaya hindi pa siya namatay. Kaya siya pinoprotektahan pa. Kaya pa siya buhay. Meron pang maganda at dakilang bagay na gagawin si David. Isa pang malaking victory ang gagawin niya. Listen carefully, church. Tanong, bakit buhay ka pa? Alam nyo, isa sa reason bakit buhay pa tayo. Dahil pinotektahan tayo ng Diyos. Bakit ka pinotektahan ng Diyos? May gagawin ka pa para sa kanyang kaharian. Meron pang great victory na nakaamba sa'yo at gusto ng Diyos na mapangyari yun sa buhay mo, na magkaroon ka pa ng isa pang malaking tagumpay
Victory after victory, victory after victory, victory after victory. Kaya ka pinoproteksyonan ng Diyos. Listen carefully. Bakit nanatili ka sa church? Bakit hindi yung wala ka dito? Bakit nandito ka? Isa sa reason, pinorotektahan ka ng Diyos. Are you with me? Yung bang maraming nangyari sa'yo, talaga namang give up ka na. But the Lord protects you. Your heart. Amen? And then, nanatili ka dito. Panginoon, bakit pa ako nandito? Bakit nananatili pa ako? Anak, may labanan. At gusto ko sa labanan na yon, magtagumpay ka. Amen? Like David, nung mabalik si David, he slew with a great slaughter. Amen? Are you with me? That is the protection of God. Yung babangga ka na pero hindi ka nabangga. Lord, salamat po. Sa kabila ng pagpapasalamat natin sa protection ng Diyos, serve God. Serve God. Serve God. And that is position. Tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Next Sunday na lang yung mga iba pang puntos. I think that's enough ngayong umaga. Ama naming Diyos, sa mga bisitang narito ngayon, salamat po sa inyong paikinig about the gospel of Christ. Yung ebanghelyo ni Kristo na siya'y namatay, nilibing, na buhay na magmuli, nangyari yun, ginawa niyo ng Panginoon para magkaroon ka ng tagapagligtas. Ang tanging tagapagligtas yung noon, si Kristo. Kailangan mo lang siyang pagtiwalaan sa buhay mo na siya ang tagapagligtas. Para maprotektahan ka ng Diyos mula sa impyerno. May impyerno, dadalhin tayo ng ating kasalanan sa impyerno. Pero sa pamamagitan ng pagbabayad ni Kristo sa cross, kaya kang proteksyonan ng Diyos mula sa impyerno at dalhin ka sa buhay na walang hanggan sa langit. Kay Kristo lang yon, hindi sa relihiyon, hindi sa mabuting gawa. Kay Kristo lang yon. Si Kristo lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng matinding proteksyon, lalo na mula sa impyerno. Church, why we are here? One of the reason, because of God's protection. Do you realize that? Do you appreciate that? Kung na-appreciate natin, bakit ba Panginoon buhay pa ako? Bakit ba Panginoon nanatili pa ako dito? Katulad ni David, nung mabalik, grabe uli ang ginawa sa kaharian. Come on, you talk to God. Panginoon, salamat po sa protection. Kung buhay ka pa, pinoproteksyonan ka, you say thank you to the Lord. Lord, salamat po sa protection. Nung ako po ay magkaroon ng deficiency sa potassium, at nung malaman ko kay Doc Billy Ong, kung gaano yung nawala sa potassium ko, sabi ng Dr. Ong, kailan lang, tinignan ko ang aking result. Yung result at nawala, nabawas na potassium sa akin, pangpatay na. But praise God, buhay pa ang inyong pastor. Thank you, Panginoon, sa inyong protection. Why? Meron pa tayong malaking gagawin sa kanyang kaharian. Great slaughter sa kanyang kingdom. Come on, you serve God. Yan ang posisyon. Yan ang nais ng Panginoon. Ama naming Diyos, kaming lahat nagsasabi, salamat po, Panginoon, sa inyong protection.
Salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat po at napagtagumpayan namin ang mga sakit, aksidente, o anuman, Panginoon, na pwede sanang wala na kami. Pero salamat po sa inyong proteksyon. Pinasasalamatan ito at sa kabila ng aming pasasalamat, Panginoon, sa inyo, paglilingkuran namin kayo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.